Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, ayan, itatakil natin ang Poco M7 since payday sale. Sulit ba tong i-purchase ngayong 2025? Tara, check natin. So yan, shoutout mga idol sa mga nakanood ng ating unboxing, first impressions, dito sa Poco M7, and this time itatakil natin kung sulit ba itong i-purchase ngayong 2025. Tamang-tama kasi mga idol, sale po ang Poco M7 ngayon sa official store ng Poco, of course, sa online, dito sa ating View Products. Pag clinic nyo itong View Products na to, mariredirect kayo sa bagsak presyo na Poco M7. So very, very affordable na lang ito. Ang tanong, ano muna nga ba ang kanyang SRP? So when it comes sa SRP, netong Poco M7, meron tong SRP na 7,499 for the 6GB 128 at 8,499 for the 8GB 256. Ang nakakatuwa dito, ang mura na lang nito sa online check natin siya kasi meron kayong up to 1,000 pesos off na voucher ngayong payday sale mga ka-J-Vlog. Kaya kunin nyo na yan hanggang mura, hanggang meron pang stock ang Poco M7. So, tingnan natin siya sa official store ni Poco ngayon. Wow. So, ang presyo niya is below SRP. Nasa 7,000 plus na siya or 6 to 7,000 pesos. Tapos, pag meron pa tayong special voucher, makukuha nyo pa to ng mura lang talaga mga idol. Siguro nasa 6 plus lang ang Poco M7. So, yan po yung 8GB 128 niyan, which is ito rin yung kinuha nating variant. At ito yung kinuha nating color kasi very interesting. Parang very unique din yung color na itong Poco M7. Tinatawag siyang silver pero meron siyang two-tone dito sa gilid na parang si Optimus Prime yung kanyang colorway. Ang pinag-uusapan dito sa Poco M7, sabihin na natin, battery. Ang laki po ng battery nito. 7,000 mAh na removable battery. At with 33 watt fast charging siya. For me, the 33 watt fast charging is yun yung pinaka-minimum na pwede na natin makuha for a 7K or 6K mAh battery capacity na device. So, yan yung isang magiging buying factor natin dito sa Poco M7. Ang laki ng battery capacity niya. And so far, so good. Ang lupit ng standby mode nito kasi usually pag mga review phones ko, di ba, hindi ko naman sila masyadong ginagamit. Ito, parang isang beses ko pa na ito chinarge nung 2 weeks ko siyang nagamit kasi naka-standby lang naman sila at nasa 50% pa siya. And nagda-download na rin ako ng mga games dito, of course, na i-game test natin, and so far so good. Ang pinaka-the best dito is yung battery, battery standby niya. Siyempre, 7,000 mAh yan. At marami rin mga consumers ngayon ang naghahanap ng smartphone na battery talaga ang isa nilang To be honest, yung iba talaga nalilitan na sa 5K Pero yan talagang standard na malaking battery capacity hanggang ngayon. At ngayon is palit na siya ng paliit at yung ibang mga smartphones is level up na ng pa-level up yung battery. Tapos tinataasan panipis pa ng panipis sila. Pero ito ang lupit, 7K ang battery, pero ang nipis ng kanyang design. So again, hindi po ito, baka kasi expect nyo pag 7K, mabigat siya. Hindi po siya mabigat. Yun yung nagulat ako dito when it comes sa architecture ng paggawa nila dito sa Poco M7, na maintain nila yung pagka-slim. Slim naman siya for a 7K mAh battery capacity And magaan-gaan din naman siya, hindi siya sobrang bigat. Pero ma-identify nyo naman yung kabigatan niya when comparing sa mga ibang battery. Ito 6K to, Poco C85. Ito is 7K. This one is 5,000 plus mAh, the Tecnopova. Mararamdaman nyo yung kabigatan niya pag i-compare mo sa mga ibang battery. Pero again, kaya sinabi ko siyang mas magaan kasi ang dami ko nang na-try na mga smartphones before na merong 6K, 7K. Ang tataba at ang bigat. To be honest, parang mas mabigat pa nga yung Pova 7 compare dito sa Poco M7. Pero no worries, kahit low bat to, full charge rin naman siya na mabilis kasi up to 33 watt ang kanyang fast charging rate. And syempre, ang isang pambato natin sa Poco M7, wala na iba, display. Ang display kasi nito is 6.9 inches, Full HD Plus 1080p resolution with 144Hz refresh rate pa to. So nakuha ko tong Poco M7, I think nasa 5.8, napakasulit. Tapos ngayon, ang SRP niya is 7.5, diba? So ngayon is 6K, murang-mura pa rin naman. Kaya i-apply nyo yung special voucher natin dahil sayang po talaga yung makukuha yung discount pag bumili kayo ng Poco M7. At yun nga, tulad na sinabi ko sa unboxing ko, medyo iba yung aspect ratio nito. Kung papapansin nyo yung mga ibang brands, malalaki yung display. This one, malaki rin display nito
Pero to, tingnan nyo pahaba. Itong Poco M7, palapad, di ba? Both ay malaki ang display, pero to, pahaba siya, na ito talaga yung most na aspect ratio ngayon. Tapos ito parang binalik niya yung lapad sa mga smartphones before na, which is better naman for me. At mas okay siya, kumbaga pag, pag so social media or pag naglalaro. So, sulit na sulit yung display na ito. Napakalaki, 6.9 inches. And of course, when it comes sa camera niya, camera specs-wise, meron siyang 50 megapixel. And so far, nung tinest natin yung camera nito, is malinaw rin naman kahit pa paano mapaprovide niya for a 50 megapixel camera. Malinaw din. And magpabigay ako ng mga photo samples nito sa ating full review dahil ka-camera test natin itong Poco M7. Pero again, dual camera siya. Pero ito lang po talaga ang camera niyan. Ito is props lang. I think this is an auxiliary lens or depth sensor. Pero yung front-facing camera niya is, 8 megapixel. Kahit na 8 megapixel yung front-facing camera nito, malinaw rin na may mapoprovide niyang quality at hanggang resolution nito is Full HD 1080p video recording. Usapan chipset tayo. So yung chipset nito is the Qualcomm Snapdragon 685 with Adreno 610. So yung chipset nito is several times ko na to na-test. Dati pa yung chipset na yan, yung when it comes sa GPU kasi na Adreno 610, matagal ko nang na-try yung GPU na yan and nakaka-handle naman yan ng mga games. Pero again, hindi nyo to expect na for gaming talaga siya or solid gaming. Pwede siya for day-to-day tasks lang, kumbaga, at mga modern games like ML, COD, yung mga 5v5, yung first-person shooting like COD, PUBG. Genshin, try natin itong si Poco M7. Pero I think ang pinakamalakas ang kutob ko, based pa lang sa kanyang specs, it can handle siguro mga lowest settings ng Genshin Impact. So, yon mga ka-J-Vlog chipset, no worries, hindi naman pumabagal yung nilagay ni Poco dito. At when it comes sa operating system, naka-Android 15 to with HyperOS 2. So, there's a tendency na ma-update naman to next year kasi may record naman si Xiaomi sa pag-update ng mga devices nila sa mga lumang devices nila. So, Xiaomi and Poco, syempre same lang naman yan or sister company yan. Pareho sila nag-share ng operating system which is HyperOS. Pero ito nga lang talaga napapansin ko sa HyperOS na sobrang hindi ko talaga siya nagugustuhan. Ang daming bloatware ng HyperOS. To be honest, mas maganda pa yung MIUI before. Tapos, I don't know kung dito pa is maano pa natin. Dati kasi nung gumagamit ako ng HyperOS, pag nakakonect sa internet, ito kasi hindi nakakonect sa internet, may commercial. Merong ads. So, I don't know bakit nilalagyan ng ads ang file manager which is dapat wala naman, di ba? As long as nakakonect ka sa internet, magge-generate siya ng ads. So, hopefully, naayos nila yan. Pero yun lang naman yung major na nakita kong flow when it comes sa HyperOS, yung kanilang bloatwares and of course, yung mga ads na dapat wala yan. Kasi hindi mo naman to kinuha ng libre, binili mo to eh. Binili mo to dahil sa operating system niya, kaya dapat walang any ads. At dapat yung bloatware niya, bawas-bawasan nyo naman kasi ayaw naman namin yung mga yan eh. Diba? And I think may mga option naman sa una. Hindi ko lang siguro na-click. Pero ayan o, hindi ko to ata clinic eh. Pero naka-install na agad. Yun lang. Pero so far, when it comes sa fluency ng HyperOS, okay rin naman siya mga idol. And sa speakers ng Poco M7, meron tong speaker na single speaker lang to. So yes, single speaker siya pero up to 200% ang kanyang volume. Ganyan din naman ang minamarket ngayon ng mga devices. Pero again, for its price na 6,000 to 8,000 pesos, hindi po talaga perfect na ang mono speaker. Dapat dual steer speakers na siya. Pero ginawa nga ni Poco dito, tinasan na lang yung volume nito up to 200%. So again, kahit taasan mo ang volume ng isang device, kung hindi naman dalawa ang speaker na balance ang tunog at magandang bass quality, pangit pa rin siya, to be honest. Pero again, dito, trinay naman natin siya as long as hindi naman natunog lata. Pero iba pa rin talaga feel pag naka-dual speakers. So again, mga ka-J-Vlog, napaka-solid nito, lalo-lalo na yung RAM niya. Yung RAM niya is, okay naman for its price. Lalo na pag nakuha nyo to ng 5, nakuha ko to ng 5A. Baka nyo, makuha nyo rin ng 5A dito sa ating View Products. Dito lang kayo bibili sa ating View Products dahil ang layo po ng presyo niya sa SRP. No worries, official store po yan ni Poco. Diyan po kayo rerekta dyan. Mura at bagsak presyo lang dyan ang Poco M7. So again, mga ka-J-Vlog, kung meron naman kayo enough budget, I think few thousand of pesos or 1.5 lang naman idadagdag nyo for the 256, 8GB 256, kunin nyo yan. Pero for me, 6GB 128 is enough naman for its price. At ang napakaganda talaga dito na makukuha nyo is of course the battery performance. So kung interested kayo sa Poco M7, hanggang sale, hanggang meron pang stock, hanggang may voucher na up to 1,000 pesos off,
I-click nyo na tong view products natin para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Poco M7. Abangan nyo na lang po yung full review, game test, and of course, ang 5 reasons natin dito sa smartphone na to. Sa mga nagtatanong, Lods, ano ba? Sulit ba ang Poco M7? The quick answer dyan, definitely yes. Ang pinakasulit dito sa device na to, battery. Napakalaki, yan ang isang pinaka-advantage ng Poco M7 sa mga ibang competitors niya. Large battery, large display, average level na chipset which is fine, reasonable RAM at ROM, at when it comes sa overall form factor or design is napakaganda rin naman.